Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig, lalong-lalo na po kay Mang Ambo. Nais ko lamang pong ikwento ang aking naging karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Crisanto para na rin sa aking proteksyon. Tubong Palawan ako, pero matagal na akong nakatira sa Maynila. Mahigit 10 taon na rin akong hindi nakakauwi sa amin. Akala ko, hindi na ako babalik. Pero isang tawag lang mula sa pinsan kong si Jojo, nagbago lahat. "Chris, wala na si nanay," sabi niya. Tahimik lang ako, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Matagal na kaming hindi nag-uusap ni nanay. May tampuhan, may mga bagay na hindi namin naaayos. Pero ngayong wala na siya, parang biglang bumigat ang hangin sa paligid ko. Kinabukasan, sumakay ako ng eroplano papuntang Puerto Princesa. Paglapag pa lang, ramdam ko na agad yung amoy ng dagat, yung halimuyak ng hangin na may halong alat at lupa. Iba talaga ang Palawan. Tahimik, pero parang may itinatagong misteryo. Sumakay ako ng jeep papuntang San Iserawan, yung maliit naming baryo sa gilid ng gubat. Habang binabagtas namin yung daan, napansin kong mas lumalayo kami sa kabihasnan. Wala ng ilaw, puro puno na lang. Tila baga, bawat kilometro, papasok ako sa isang lugar na matagal nang nakakalimutan ng mundo. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mga kamag-anak. Tahimik ang lahat. Sa sala naroon ang kabaong ni nanay. Nakaputi siya, payapang nakahiga. Pero may kakaiba sa itsura niya, parang hindi siya tulog. Parang gising pero pinipilit lang ipikit ng katahimikan. Lumapit ako. "Ma," bulong ko. Wala. Wala ni kahit anong maramdaman. Pero may lamig na biglang dumapo sa likod ng batok ko. Sa sulok ng kwarto, may isang matandang babae na nakatingin sa akin. Hindi ko siya kilala. "Anak ka ba ni Leticia?" tanong niya. Tumango ako. "Mag-ingat ka, Crisanto. Hindi lahat ng namamatay dito tuluyang umaalis." Bago ko pa siya matanong, umalis na siya. Para bang nawala sa hangin. Pagkatapos ng libing, nagpasya akong manatili muna sa bahay ni nanay ng ilang araw. Gusto kong ayusin ang mga gamit niya at marahil makahanap ng sagot kung bakit bigla na lang siyang namatay. Ang sabi ni Jojo, nilagnat lang daw ng ilang araw. Pero ayon sa kapitbahay, gabi-gabi raw may naririnig silang kaluskos sa bubong at minsan daw parang may umiiyak sa labas ng bahay. Akala ko tsismis lang pero nung unang gabi ko doon napatunayan kong hindi sila nagsisinungaling. Bandang 11 ng gabi, habang nagkakape ako sa may bintana, narinig ko ang tunog na parang ipapakilala ang sarili. Mahina pero malinaw. Tik-tik, tik-tik. Napatigil ako. Naisip kong baka daga lang o ibon. Pero sa gitna ng dilim, iba yung pakiramdam. Parang may kung anong matalim na titig na nakatuon sa akin. Tumayo ako at sumilip sa labas. Wala akong nakita. Hangin lang, sabi ko sa sarili ko, hangin lang. Pagbalik ko sa mesa, may napansin akong pakas ng putik sa sahig. Hindi akin yun. Bare footprints. Maliit, pero mabigat ang pagkakabaon. Sinundan ko ang mga yapag hanggang sa pinto. At doon, sa may ilalim, may isang patak ng dugo. Kinabukasan, dumating si Jojo. Sabi niya nagkakamatayan daw ang mga baboy sa kabilang baryo. Parang may kumakain sa loob ng tiyan nila. Wala daw sugat pero ubos ang laman. Natawa ako. Aswang lalaman, biro ko. Pero seryoso siyang tumingin. Hindi lang kwento yon, Chris. Simula nang namatay si Tia Leticia, parang may gumagalaw ulit sa gubat. Gubat ng Irawan, yan ang pinakakinakatakutan sa amin. Ayon sa mga matatanda, may nilalang daw doon na tagapagbantay. Hindi aswang sa karaniwang kwento, kundi mas matanda, mas matalino. Sila raw ang unang anyo ng tik-tik, mga nilalang na kaya mong marinig pero hindi mo makikita hanggang gusto nila. Hindi ako naniniwala noon, pero nang sumapit ang ikatlong gabi, nagbago ng isip ko. Nakatulog ako bandang hating gabi,
mahimbing, pero sa gitna ng tulog, parang may bumulong sa tenga ko. Krisanto. Mahinang tinig, pamilyar. Krisanto, ibalik mo siya. Nagising ako, pawis na pawis, nanginginig. Walang tao sa paligid, pero naririnig ko pa rin yung tinig, galing sa labas. Bumangon ako at binuksan ng pinto. Sa dilim ng bakuran, may 6 na nakatayo sa tabi ng puno ng mangga. Maliit, payat, nakayuko. "Hoy!" sigaw ko. Hindi gumalaw. Lumapit ako pero nang abutin ko ng flashlight, wala na. Ang naiwan lang, amoy ng bulok na karne. Kinabukasan, dumating na matandang lalaki, si Mang Ramon, ang albularyo ng baryo. Sabi niya, gusto lang daw niya akong makausap. "Anak ka ba ni Leticia?" Tanong niya. "Opo." "May dugo kayo ng tagapagbantay," sabi niya. "Tagapagbantay?" "Tao noon, pero isinumpa. Nagbago ang anyo. Hindi lahat ng aswang ay halimaw. Krisanto, may hiba sa kanila binigyan ng tungkulin. Pero kapag kinalaban mo ang lahi mo, ikaw din ang mawawala." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero bago siya umalis, inabot niya sa akin ang isang maliit na bote na may pulang likido. "Ito ang dugo ng ina mo. Huwag mong bubuksan hanggang hindi mo alam ang totoo." Pag uwi ko, sinubukan kong buksan, pero parang may humarang na hangin. Napakabigat sa pakiramdam. At mula noon, gabi-gabi, may kumakatok sa bintana ko. Tik, 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 tik. Minsan 3 beses, minsan 1 beses lang. Kapag sisilip ko, wala naman. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Sumigaw ako, "Sino ka ba? Ano ang bang kailangan mo?" Tahimik. Hangin lang. Pero may narinig akong boses na mahina, halos bulong. "Hindi mo dapat binalikan, Krisanto." Mula noon, nagbago ang lahat. Ang mga tao sa baryo, umiiwas sa akin. May mga tumatawag sa akin ng anak ng gabi. At sa salamin, minsan nakikita kong may 6 na nakatingin sa likod ko. Mahaba ang daliri, matulis ang ngipin. Parang siya ang nasa gubat noon sa mga kwento ni nanay. Parang siya ang dahilan kung bakit siya namatay. At kung totoo yun, baka hindi pa tapos ang sumpa. Ako si Krisanto. At ito ang simula ng kwento kung paano ko nakilala ang nilalang na bumabagbag sa Palawan. At kung paano ko nalaman na may mga halimaw na hindi lang naninirahan sa dilim. Minsan, nasa loob na rin ito ng mga dugo natin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Maulap ang langit at tahimik ang buong baryo. Wala ni isang ibon, wala ring ingay mula sa palengke. Para bang may nagbabadya. Naisip kong puntahan ng lumang bahay namin sa may gilid ng gubat. Doon kami nakatira bago lumipat si nanay sa bayan. Gusto kong makita kung may naiwan siyang mga gamit. Baka may sagot sa mga tanong ko. Ang daan papunta ron ay halos kinain na ng damo. Ang mga puno ng kawayan nagsasanga-sanga sa daan. May mga lumang bakod na kinakalawang na at sa bawat takbang parang may nagmamasid. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ko na makilala. Ang dingding puro lumot, ang bubong butas. Pero sa kabila ng pagkasira, may kakaibang presensya. Parang buhay pa rin ito. Pumasok ako. Amoy alikabok, amoy luma, pero may halong amoy na parang nasunog na karne. "Nanay!" Mahina akong tawag, kahit alam kong wala na siya. Tahimik. Lumakad ako papuntang kwarto niya. Doon sa ibabaw ng mesa, may lumang kahon. Balot ng tela at may tatak ng lumang simbolo. Bilog na may mga guhit ng araw at mata sa gitna. Binuksan ko. Sa loob may mga lumang larawan. Isa roon si nanay, bata pa. Sa likod niya may lalaking nakaputing barong. Maputla pero ang mga mata, hindi tao. Nakatingin siya direkta sa kamera at kahit lumang larawan lang, pakiramdam ko, nakatingin siya sa akin. Sa ilalim ng mga larawan may lumang papel na may sulat ni nanay. Naminginig ang kamay ko habang binabasa ko. "Krisanto,
Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. Huwag mong hayaan na maulit ang kasaysayan. Huwag mong hayaan lumapit ang gubat sa'yo. Kapag narinig mo ang tik-tik, huwag mong sagutin. Sapagkat ang tawag nila ay hindi pangalan mo, kundi dugo mo. Nalaglag ang papel, napalunok ako. Dahan-dahan kong tinignan ang paligid. Sa labas ng bintana, may gumalaw. Parang anino, mabilis. Lumabas ako, dala ang flashlight at balo. "May tao ba dyan?" sigaw ko. Walang sumagot, pero may narinig akong mahina, parang pag-ungol ng hayop. Sinundan ko ang tunog, papasok ako sa mas malalim na bahagi ng gubat. Habang lumalakad, napapansin kong unti-unting lumalabo ang liwanag ng araw. Parang bawat hakbang, papasok ako sa ibang mundo. Hanggang sa nakita ko isang malaking bato na hugis ulo. Sa ibabaw nito may ukit ng parehong simbolo na nakita ko sa kahon. Sa paligid ng bato may mga tuyo at sariwang dugo. At sa gitna, may isang bagay na parang piraso ng balat. Napaatras ako. Bigla tumunog ulit. Tik-tik, tik-tik. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Taas, gilid, likod. Pero naririnig ko at habang tumatagal, parang palapit ng palapit. Tumakbo ako pabalik sa bahay pero sa bawat ikalawang hakbang, naririnig ko pa rin. Tik-tik, tik-tik. Hanggang sa parang nasa mismong tenga ko na. Pagkapasok ko sa bahay, isinara ko agad ang pinto. Humihingal ako. Tumingin ako sa salamin, nanginginig ako pero ang nakita ko, hindi ako. Ang mukha sa salamin ay maputla, ang mga mata itim at sa gilid ng labi may dugo. Napasigaw ako, napaatras. Paglingon ko, wala na sa salamin. Pero sa sahig may bakas ng paa. Dugo papunta sa pinto ng kwarto ni nanay. Lumapit ako, binuksan ko at dun ko nakita may nakatayo sa gitna ng kwarto. Isang babae nakatalikod, nakaputing damit, mahaba ang buhok. "Nanay?" Dahan-dahan kong tawag. Pero nang dahan-dahan siyang lumingon, hindi yun si nanay. Ang mukha niya ay wala ng balat, puro ugat. Puro mata na nagmamasid. Sumigaw ako pero bago pa ako makatakbo, bigla siyang naglaho. Nang gulising ako, nasa sahig ako ng sala. Umaga na. Akala ko panaginip lang. Pero nakita kong bukas ang kahon sa mesa. At sa ibabaw ng mga larawan, may bagong sulat. Di ko alam kung paano napunta roon. Pero malinaw ang nakasulat. "Ang gubat ay gising na, Crisanto." Lumabas ako ng bahay at tinumingin sa direksyon ng gubat. May manipis na usok na lumalabas sa pagitan ng mga puno. At sa dinakaluyuan, parang may matang nakasilip sa pagitan ng mga dahon. Pag uwi ko sa baryo, sinabi ko kay Jojo ang lahat. Hindi siya nagsalita agad. Matapos ang ilang sandali, bumuntong hinga siya. "Hindi mo ba alam?" "Alin?" "Ang gubat na yan, sinarado na ng mga sundalo dati pa. Walang pumapasok dyan, Crisanto. Lahat ng pumasok, hindi na lumabas." Natahimik ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong kailangan kong bumalik. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung anong koneksyon ng pamilya ko sa gubat na yon. Sa gabi ngayon, hindi ako nakatulog. Sa bawat kislap ng liwanag ng lampara, nakikita kong parang gumagalaw ang anino sa dingding. At muli kong narinig ang tik-tik, tik-tik. Ngayon mas malinaw. At sa pagkakataong ito, may kasabay na boses. "Balik ka, Crisanto." Naghihintay kami sa gubat. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, dala ko ang balo, flashlight at ang bote ng dugo na binigay ni Mang Ramon. Tinungo ko ulit ang gubat. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko pero alam kong may kailangan akong makita. Habang papasok ako, napansin kong wala ng hangin. Wala ring tunog ng ibon o insekto. Tahimik. At sa kalaliman ng katahimikan na yon, narinig ko muli ang bulong. "Dugo mo ang susi, Crisanto." Huminto ako. Tinignan ko ang bote. Sa loob parang may gumagalaw. Parang buhay. At nang binuksan ko, biglang umihip ang hangin. At sa harap ko, sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang isang anino. Hindi siya tao, hindi rin hayop. Mahaba ang katawan, parang gawa sa usok, pero may mata, maliwanag, pula. Tumingin siya sa akin.
Numiti. Matagal kitang hinintayan. Napahinto ako. Hindi ko alam kung tatakbo o lalapit pero sa loob ko may tinig na nagsabi, "Huwag kang matakot. Dugo mo rin siya." At bago ko pa maunawaan, bigla siyang lumapit, mabilis, parang kidlat. At sa mismong tenga ko, bumulong siya. Hindi ito ang simula, Crisanto. Ikaw ang katapusan. Pagkagising ko kinabukasan, parang mabigat pa rin ang hangin. Hindi ko alam kung panaginip ba talaga yung nangyari kagabi o totoo. Pero nang tinignan ko yung bote ng dugo, bukas na ito. Wala nang laman. Sa paligid, may mga patak ng pulang likido sa sahig. Parang may lumabas mula rito. Sinundan ko ang mga bakas hanggang sa pinto. Doon natapos. Wala na. Lumabas ako para huminga ng hangin. Sa kalsada, tahimik pa rin ang baryo. Pero napansin kong may mga tao sa may kapilya. Nagsisiksikan, nag-uusap ng pabulong. Lumapit ako. Si Jojo naroon din, namumutla. Anong nangyari? Tanong ko. Chris, may natagpuan sila sa sementeryo. Ano? Yung libingan ni lola mo. Bukas. Hindi ako nakapagsalita. Sabay kaming naglakad papunta sa sementeryo. Habang papalapit kami, narinig ko na ang bulungan ng mga tao. Hindi nabubulok. 2 taon na yun ah. Hindi yan ordinaryo. Pagdating namin sa harap ng puntod, bumungad sa akin ang kabaong. Bukas. At totoo nga, nandun pa si Lola. Walang pagbabago. Parang bagong patay lang. Ang balat niya maputla pero hindi natutuyo. Ang mga kuko mahaba na at parang may bakas ng dugo sa gilid ng bibig. May lumapot na pari. Dapat ilipat ang katawan, sabi niya. Hindi ito normal. Kailangan natin ng dasal. Pero ang mga matatanda, iba ang paniniwala. Hindi mo pwedeng ilibing ulit yan. Kailangan sunugin, sabi ng isa. Kapag hindi sinunog, babangon yan. Napatingin sila sa akin. Ako raw ang apo. Ako raw ang dapat magdesisyon. Pero hindi ako nakasagot. Ang totoo, habang nakatingin ako sa katawan ni Lola, parang may naririnig akong mahina. Parang boses niya. Crisanto, wag. Napatras ako. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang. Pero tumigil ako sa paghinga. Pagkatapos noon, inutusan ng pari na isara ulit ang kabaong. Pero habang ginagawa nila, may biglang humampas na hangin. Bumuka ulit ang takip ng kabaong at sumigaw ang isa sa mga lalaki. Gumalaw! Nang tinignan ko, totoo, gumalaw ang daliri ni Lola. Nabuhay. Pero hindi na siya si Lola. Tumakbo ang mga tao, nagsisigawan. Ako lang ang naiwan. Ang katawan niya, dahan-dahang umangat at nang tuluyang tumayo, nakatingin siya diretso sa akin. Crisanto. Yun lang ang sinabi niya bago bumagsak. Sa ilalim ng kabaong, may nakita akong papel. Lumang sulat, nakarolyo. Kinuha ko agad. Sa loob, may mga lumang simbolo, parang orasyon. At sa dulo, isang linya lang ang malinaw. Huwag mong hanapin ang ugat ng sumpa sapagkat ang ugat ay ikaw. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko alam kung matatakot o magagalit. Bakit ako? Bakit palaging ako ang hinahanap nila? Bukas ang langit pero mabigat pa rin ang paligid. Pagbukas ko ng pinto, naroon si Mang Ramon, nakaupo sa labas. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong ko. Tinanong ko rin yan sa sarili ko noon. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang ikaw, Crisanto. Marami nang gagaya mo. Mga taong may dugong hindi na malinis. Dugong hindi na malinis? Dugong may halong sumpa ng tagabantay. Tahimik ako. Ang pamilya mo, sabi niya, ay hindi ordinaryo. Noong unang panahon, isa sa mga ninuno mo ang tumulong sa mga nilalang ng gubat. Nakipagkasundo siya sa mga aswang kapalit ng kapangyarihang magpagaling ng tao. Pero may kabayaran. Bawat ikatlong henerasyon,
May isisilang na magdadala ng dugo ng tagabantay. At kapag dumating ang panahon niya, gigising ang gubat. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa. Pero habang nagsasalita siya, naalala ko yung mga nakita ko. Ang aniw sa gubat, ang boses sa tenga ko, ang mata sa dilim. Paano ko tatapusin to? Tanong ko. Hindi mo matatapos kung hindi mo haharapin. Pero paano? Puntahan mo ang pinagmulan, ang kuweba sa ilalim ng gubat ng Irawan. Doon mo makikita ang katotohanan. Kinabukasan, maaga akong umalis. Ayaw akong payagan ni Jojo pero wala akong magagawa. Kailangan kong malaman ang totoo. Habang papasok ako sa gubat, ramdam ko ang lamig sa hangin. Iba ito sa ordinaryong lamig, parang may halong galit. Habang lumalakad ako, napansin kong wala nang tunog, ni isang dahon, walang gumagalaw. At sa bawat puno na madaanan ko, may mga ukit ng simbolong nakita ko sa sulat ni nanay. Lumipas ang ilang oras, nakita ko ang kuweba. Malaki ito, parang bibig ng halimaw. Pagpasok ko, madilim. Pero sa pinakaloob, may ilaw. Pulang liwanag na parang nagmumula sa lupa. At doon, sa gitna, may kabaong. Hindi lumang kahoy. Itim, makinis, parang bato. Lumapit ako. Nang mas malapit na ako, napansin kong nakaukit sa takip, dugo mo ang magpapalaya. Inilabas ko ang bote pero wala na itong laman, kaya ginamit ko ang sarili kong dugo. Sinugatom ko ang palad ko at pinatakan ng kabaong. Pagbagsak ng dugo, biglang lumiwanag ang paligid. At unti-unti, bumuka ang takip. Sa loob, may katawan. Matagal nang patay pero buo pa rin. Ang mukha, kapareho ng sa akin. Napaluhod ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. May narinig akong boses sa paligid. Crisanto, anak ng dugo, ikaw ang susunod. Tumingin ako sa katawan. At bago pa man ako magalaw, biglang dumilat ang mga mata nito. Pula. Matutulis ang mga ngipin. Ngumiti. At sa wakas, nakabalik na ako. Tumakbo ako palabas, pero parang humahabol ang dilim. Ang mga puno gumagalaw, ang lupa parang humihinga. Paglabas ko, gabi na agad, kahit kanina lang umaga. Sa di kalayuan, may nakita akong mata sa pagitan ng mga puno. Marami sila, daan-daan. Tik, tik, sabay-sabay. Parang isang katawang humihinga sa dilim. At sa gitna nila, nakatayo ang nilalang mula sa kabaong. Ako. Pero hindi ako. Hindi mo na kayang tumakbo, Crisanto. Ikaw ang magpapatuloy ng lahi namin. Hindi ako malimaw. Umiti siya. Lahat tayo may halimaw sa dugo. Ang tanong, kailan mo hahayaang lumabas? Nawalan ako ng malay. At nang magising ako, nasa bahay na rin ako uli. Walang tao, walang laman ng paligid. Pero sa dibdib ko, may sugat. Simbolo ng mata at araw, gaya ng nasa mga larawan ni nanay. At sa labas, may mga yabag na papalapit. Tik, tik. Alam kong hindi pa tapos. At kung tama ang kutob ko, magsisimula pa lang ang tunay na gabi ng mga bangkay na hindi nabubulok. Pagmulat ng mata ko, umuulan. Maingay ang patak sa bubong pero kakaiba ang tunog, parang may halong pagaspas ng pakpak. Umuugong sa hangin ang mga sigaw ng ibon pero alam kong hindi yun mga ibon. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Hindi ko na alam kung ilang araw na akong hindi natutulog. Hindi ko rin alam kung panaginip lang ba lahat o totoo na. Sa bawat gabi, naririnig ko silang umiikot sa paligid ng bahay.
dumadapo sa bubong, dumadaan sa bintana, humahaplos sa hangin. Naaalala ko ang sinabi ni Mang Ramon, kapag sumapit ang gabi ng tiktik, wala kang dapat pagkatiwalaan kahit sarili mo. Lumabas ako ng bahay, may dala akong lampara. Sa paligid, puro anino lang ng mga puno, pero bawat ihip ng hangin may kasamang bulong. Krisanto. Napalingon ako. Walang tao. Pero nang lumingon ako ulit, may nakita akong anino sa malayo. Isang matangkad na lalaki, payat, mahaba ang leeg. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa akin. Tinawag ko, "Sino ka?" Walang sagot. Nilapitan ko, pero habang papalapit ako, napansin kong humihina ang liwanag ng lampara. Hanggang sa tuluyang itong namatay. Dilim, tahimik. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang pagaspas, malakas, mabilis. Hanggang sa may lamalig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, wala ng tao. Pero sa lupa, may naiwan. Isang kuko, mahaba, parang sa manananggal. Dali-dali akong bumalik sa bahay. Isinara ang pinto at inipit ng kahoy, pero kahit ganon, naririnig ko pa rin silang umiikot sa labas. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Minsan sa bubong, minsan sa dingding, minsan sa ilalim ng sahig. Hindi mo na silang matatakasan, sabi ng boses mula sa loob ng isip ko. Hindi mo pa rin ba nakikita, Crisanto? Bahagi ka nila. Napahawak ako sa dibdib ko, yung sugat na may simbolo. Mainit, parang may kumikislap sa ilalim ng balat. Bigla akong nakaramdam ng sakit, parang may lumalabas na init mula sa loob ko. Nang tumingin ako sa salamin, nakita kong may itim na ugat na gumagapang mula sa leeg ko papunta sa muka. At sa mata ko, may pulang liwanag. Sinubukan kong labanan, pero habang mas nilalabanan ko, mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Parang sa bawat pintig, may boses na sumasabay. Crisanto, anak ng sumpa, buksan mo ang pinto. Sumigaw ako, hindi ako isa sa inyo. Pero sumagot sila, sabay-sabay, parang daan-daang boses. Hindi mo na kailangang pumili, nasa dugo mo na. Bigla kong nakaramdam ng kalabog sa bubong, malakas. Pagtingala ko, may anino ng nilalang. May pakpak, mahaba ang kuko at ang mata pula. Sumilip ito sa bintana at doon ko nakita. Si Jojo! Pero hindi na siya tao. Ang balat niya itim, ang mukha niya may ngiti na parang punit. Chris, sabi ko sa iyo, magkikita pa tayo. Anong ginawa mo sa sarili mo? Ginawa ko lamang dapat. Pinili kong mabuhay. Bago ko pa siya masagot, sumigaw siya. Sumama ka na, Chris! Dito ka nababagay! Sinipa ko ang bintana at tumakbo ako sa likuran. Ang ulan mas lalo pang lumakas. Halos hindi na ako makakita. Pero kahit anong layo ko, naririnig ko pa rin ng tik-tik sa likuran. Hanggang sa may lumitaw sa gilid ng kalsada. Si Mang Ramon. Dito! Sigaw niya. Tumakbo ako papunta sa kanya. Dinala niya ako sa lumang bahay sa gilid ng sapa. Pagkapasok namin, sinindihan niya ang mga kandila. Sa gitna ng silid, may mga simbolo sa sahig. Parehong nakita ko sa papel ni Lola. Ano to? Tanong ko. Proteksyon yan. Sagot niya. Pero sandali lang yan. Kapag sumapit ang 2:00, wala nang bisa. Anong kailangan kong gawin? May paraan pa para hindi tuluyang lamunin ng dugo mo ang sumpa. Pero kailangan mo ng kapalit. Kapalit? Isang buhay. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Isa lang ang paraan para mawala ang sumpa, Crisanto. Ibalik mo sa kanila ang dugo.
Kailangan mong patayin ang nagmulat sa'yo. Si Jojo? Hindi. Tumigil siya sandali. Ang nilalang na nasa loob ng kabaong, ang sarili mo. Napatitig ako sa sahig. Paano ko papatayin ang sarili ko? May paraan, pero kailangan mong bumalik sa kuweba. Doon lang pwedeng gawin ang pagputol ng dugo. Bago pa ako makasagot, bigla kong nakaramdam ng lumagapak sa bubong. Malakas. Pagtingala ko, may anino ng nilalang. May pakpak, mahaba ang koko at ang mata, pula. At doon ko nakita si Mang Ramon. Sumigaw siya. Binigkas niya ang mga dasal, umuga ang bahay, nagliyabag ang mga kandila at narinig kong pumuto ang bubong. Tumalon siya papunta sa akin, hinawakan niya ang ulo ko at bumulong. Kapag dumilim na ang lahat, tandaan mo, ikaw lang ang makakabuo ng liwanag. Pagdilat ko, wala na ako sa bahay, nasa gubat na ako ulit. Tahimik, walang ulan. Pero sa harap ko, nakatayo ang nilalang, nakamukha ko. Ngumiti siya. Handa ka na ba, Crisanto? Para saan? Para sa kapalit. Humawak siya sa balikat ko at sa isang iglap, naglaho na ang lahat sa paligid. Tanging ang pulang liwanag ng kabaong lang ang naiwan. At doon ko naintindihan, hindi ito sumpalang. Ito ay pagsanib. Ako ang susunod na tagapagbantay ng dugo ng tiktik. Ngayon bawat gabi, naririnig ko pa rin sila. Tik-tik, tik-tik. Minsan sa bubong, minsan sa gilid ng tenga ko. At alam kong oras na lang ang bibilangin bago ko tuluyang hindi makilala ang sarili ko. Dahil kapag sumapit muli ang gabi ng tiktik, ako na ang manghuhuli. Pagising ko, nasa gilid ako ng sapa. Basang-basa, malamig ang hangin. Walang alaala kung paano ako nakarating dito. Pero sa braso ko, may marka na parang inukit. 3 guhit na hugis ko. Kapag hinawakan ko, parang may pumipintig sa ilalim ng balat. Tumayo ako at tumingin sa paligid. Gabi pa rin. Ang langit, kulay abo. Ang hangin, mabigat. Ang mga ibon, wala. Para bang pati gubat na tutulog, naghihintay ng kung anong masama. Naisip kong bumalik sa kuweba. Kung totoo nga ang sinabi ni Mang Ramon, doon lang matatapos to. Pero bawat hakbang ko, nararamdaman kong may bumubulong sa utak ko. Hindi mo kailangan lumaban, Crisanto. Hayaan mong mangyari. Tinig ng sarili kong boses, pero mas malamig, mas matalim. Habang papalapit ako sa kuweba, nakita kong may mga bakas ng paa sa lupa. Malalaki, may matutulis na dulo, at bawat hakbang may patak ng idim na likido. Sinundan ko, hanggang sa makarating ako sa bungad ng kuweba. Ngayon, tahimik ito. Walang pulang liwanag gaya dati. Pero sa loob, may amoy ng dugo. Tumulo ang pawis ko. Pumasok ako, dahan-dahan. Habang lumalalim ako, may mga simbolo sa dingding. Parehong mga ukit na nakita ko sa bahay ni Lola, pero mas marami, mas detalyado. Parang mga kwento ng dugo, mga taong nagiging halimaw, mga mata sa dilim, mga pakpak na bumabalot sa buwan. Sa dulo ng kuweba, nandoon ulit ang kabaong, sarado. Pero sa tabi nito, may isa pang bago, kahoy, at may nakaukit na pangalan. Crisanto B. Marcelo. Tumigil ang paghinga ko. Hindi totoo to. May boses na sumagot sa dilim. Lahat ng tagapagbantay may kabaong na naghihintay. Lumabas ang nilalang. Ako ulit. Pero ngayon, mas buo na. Mas matangkad, mas matalim ang mata. Sa bawat ngiti niya, may halong awa at galit. Bakit mo nilalabanan? Tanong niya. Dahil ayokong maging katulad mo. Katulad ko? Hindi mo pa rin nauunawaan. Ako ay ikaw. Ang dugo mong hindi mo matanggap.
Lumapit siya. Alam mo bang ang lahi natin ay hindi mga halimaw, Krisanto? Mga tagapagbantay kami. Pero nakalimutan ng mga tao. Tinawag nila kaming aswang. Pinatay nila kami. Hanggang sa isa sa atin ang sumumpa na bawat henerasyon may isa sa dugo natin ang gigising muli. Bakit ako? Dahil ikaw ang huling dugo. Kapag namatay ka, tuluyan nang mawawala ang lahi namin. E di mamatay na lang ako. Mumiti siya. Hindi mo na kaya. Tignan mo ang kamay mo. Pagtingin ko, itim na ang mga ugat. Parang may usok na lumalabas sa balat ko. Nang sinubukan kong igalaw, lumabas ang matutulis na kuko. Parang bakal. Pumintig ang dibdib ko. Mabilis. At sa bawat pintig, naririnig ko ulit ang tunog. Tik. Tik. Masakit lang sa simula, sabi niya. Pag nasanay ka, mararamdaman mong ikaw ang gabi. Tumakbo ako sa labas ng kuweba, pero parang humahaba ang daan. Hindi na ako makakita ng liwanag. Ang halip ay puro anino ng sarili ko ang nasa paligid. Lahat sila nakatingin sa akin. Lahat sila may pakpak. Hanggang sa marinig ko ulit ang boses ni Mang Ramon. Malayo pero malinaw. Krisanto, kung naririnig mo ko, huwag mong hayaan. May isa pang paraan. Nasaan ka? Sigaw ko. Isang ilawanag ang sumindi sa malayo. Tumakbo ako papunta roon. At sa gitna ng liwanag, nandoon si Mang Ramon, duguan, nakaupo sa bato. Ginamit ko ang huling dasal, pero sandali na lang ako. Makinig ka. Paano ko tatapusin to? Sa ilalim ng kabaong may itim na bato, ang puso ng sumpa. Durugin mo yun gamit ang sarili mong dugo. Pero pag ginawa mo yun, mawawala ang lahat. Pati ikaw. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka na babalik. Tahimik akong tumingin sa kanya. Sa labas ng kuweba, naririnig ko na ang mga pakpak na mga tiktik. Palapit na sila. Kung hindi mo gagawin, sabi niya, sila ang susunod na magigising. Lulubog ang Palawan sa gabi. Tumango ako. Lumapit sa kabaong. Binuksan ko. Walang laman. Pero sa ilalim nito, may bato nga. Itim, parang puso, tumitibok. Kinuha ko. Mainit, parang buhay. Inilapit ko sa dibdib ko. Hinugot ko ang kutsilyo sa bulsa at pinilas ang palad ko. Bumagsak ang dugo sa bato. Tumigil ang lahat. Tahimik. Hangin lang. Pagkatapos, sumabog ang liwanag, pula, puti, itim, at bumalot sa buong kuweba. Narinig ko ang mga sigaw ng mga tiktik sa labas, isa-isang naglalaho. Ngunit sa bawat sigaw, unti-unting humihina ang tibok ng puso ko. Hanggang sa maramdaman kong wala na akong bigat. Wala na akong katawan. At bago tuluyang dumilim, narinig ko ulit ang boses niya, yung nilalang na ako rin. Hindi mo kami pinatay, Krisanto. Pinatulog mo lang kami. Hanggang sa muling tawagin ng dugo. Pagmulat ko, umaga na. Nasa baybayin ako ng Puerto Princesa. Walang sugat sa kamay ko. Walang marka sa dibdib. Wala si Mang Ramon. Wala ang kuweba. Akala ko panaginip lang. Pero sa buhangin, may iniwang bakas. 3 guhit na parang kuko. At sa tabi nito, may nakasulat sa itim na abo. Hanggang sa susunod na gabi. Simula nang magising ako sa tabing dagat, ilang araw na akong parang tuliro. Wala akong maalala kung paano ako nakarating doon. Sabi ng mga tao sa baryo, nakita raw nila akong naglalakad sa kalsada ng madaling araw. Basang-basa, walang saplot sa paa, tulala. May isang matandang babaeng lumapit sa akin noon. Tinawag niya akong anak ng dugo. Hindi ko siya pinansin, pero mula noon, gabi-gabi na akong binabangungot. Ang unang gabi, nakita ko ang kuweba. Nakasara ito, pero sa loob, may ilaw na kumikislap. Lumalapit ako, pero tuwing hahakbang ako, naririnig ko ang paggaspas. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Pagbukas ko ng pinto,
nakikita ko ang sarili ko. Nakatayo sa gitna, may pakpak, nakangiti. Sasabihin niya, balik ka na. At doon ako nagigising, hingal, pawis, at may dugo sa ilong. Sa ikalawang gabi, iba naman. Nasa bahay ako, pero may mga kaluskos sa bubong. Alam kong panaginip lang, pero ramdam ko yung bigat ng presensya sa paligid. Sa salamin, nakikita kong may mga aninong dumadaan sa likod ko. 1, 2, 5, hanggang sa mapuno ng mga mata ang buong refleksyon. Paglingon ko, wala naman. Pero pagharap ko ulit, nakatitig na sila sa akin. Daan-daan, puro pula, puro gutom. Nang ikatlong gabi, hindi na ako makatulog. Nilabanan ko ang antok, pero habang gising ako, parang mas malabo ang isip ko. Minsan naririnig kong may kumakaluskos sa loob ng dingding. Minsan may humahawak sa buhok ko kahit mag-isa lang ako. Minsan sa salamin ng ilog, nakikita kong may nakatayo sa likod ko kahit wala namang anino. Isang gabi, dumalaw si Tio Berting. Matanda na, isa sa mga nakakaalam ng lumang kwento sa amin. "Crisanto," sabi niya, "may balita ako. May 3 tao raw na nawala sa kabilang baryo kagabi." Sabi ng mga nakakita, may narinig silang tik-tik bago nangyari. Tahimik lang ako. "Hindi mo alam kung gaano kadelikado to," dagdag niya. "Kapag bumalik ang gabi ng tik-tik, walang ligtas, kahit ikaw." Gusto kong sabihin na wala akong kinalaman doon, pero sa ilalim ng mesa, nakasara ang kamay ko at nang tinignan ko, may patak ng dugo sa kuko ko. Hindi ko alam kung saan galing. Pag alis ni Tio, lumabas ako. Gabi na, tahimik, walang tao sa kalsada. Pero sa di kalayuan, may nakita akong babae. Nakatalikod, mahaba ang buhok, puti ang damit. Lumalakad ng mabagal papasok sa gubat. "Miss!" sigaw ko. Hindi siya lumingon. Sinundan ko siya hanggang sa maramdaman kong malamig na ang hangin at ang paligid puno ng amoy ng dugo. Nang makalapit ako, nawala siya. Pero sa lupa, may bakas ng paa, malalaki, parang hindi tao. At sa likod ko, may bumulong. "Bakit mo pa rin nilalaban?" Paglingon ko, nakita ko ulit siya, ang sarili kong anino. Pero ngayon, wala na siyang pakpak. Ang mata niya itim na lang, parang hukay. "Hindi mo ko matatakasan. Ako ang gabi mo." Bago ko pa siya masagot, hinawakan niya ang ulo ko. Lahat nagdilim. Pagmulat ko, nasa kama ako, pero may dugo sa unan. Sa sahig, may bakas ng paa, pawis, putik at abo. Sa dingding, may sulat gamit ang dugo. "Ikaw ang susunod na magugutom." Simula noon, wala na akong pinaniniwalaan. Naglakad ako sa gubat ng Irawan, dala lang ang lampara. At doon, sa ilalim ng buwan, sa tabi ng ilog, nakita ko ulit siya. Ang nilalang na ako rin. Numiti siya. Sabay sabi, "Hindi mo napigilan ng gutom, hindi ba?" Ramdam ko. "Hindi ako kumakain ng tao." Sagot ko, "Hindi pa." Lumapit siya sa akin, hawak ang mukha ko. "Alam mo kung sino ang una mong kakainin?" "Hindi," sabi ko. "Si Jojo." Nagulat ako. Buhay pa siya. Numiti siya. Hindi pa siya patay. Siya ang susi para tuluyang magising ang dugo. Kapag pinatay mo siya, magiging buo ka. "Hindi ko gagawin yon." "Kung hindi mo gagawin, siya ang papatay sa'yo." Tumalikod ako pero naramdaman kong may humahaplo sa likod ko. Mainit, parang apoy. Pagtingin ko sa kamay ko, itim ulit ang ugat. Ang sugat sa dibdib ko bumuka at mula roon lumabas ang usok, itim, buhay, naghihinga. "Hindi mo na kailangang matulog, Crisanto," sabi ng boses. "Ikaw na ang panaginip ng gabi." Kinabukasan, nakita ng mga tao sa baryo ang mga hayop na patay sa paligid ng ilog. Tuyo, parang nilabnos ng apoy. Walang nakakaalam kung bakit. Pero nung dumaan ako, lumingon sila at tahimik lang. Walang nagsalita pero ramdam kong alam nila. At ako,
Sa bawat gabi, naririnig ko pa rin ang tik-tik. Minsan malapit, minsan malayo. Minsan sa labas ng bintana, minsan sa loob ng dibdib ko. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. At alam ko na hindi na ito bangungot. Ito na ang bagong gabi. Pagkatapos ng gabing yun sa ilog, halos 1 linggo akong hindi lumabas ng bahay. Lahat ng ilaw binuksan ko. Hindi ako natutulog, hindi ako kumakain ng normal. Sa bawat salamin, parang may ibang mukha na nakatingin pabalik. Minsan, maririnig ko ang sarili kong boses kahit tahimik ako. Tik-tik. Minsan pa, maririnig kong may kumakatok sa bubong. Isang gabi, may narinig akong yabag sa labas. Hindi kagaya ng dati, mabigat, mabagal, tila sinasadya. Binuksan ko ang bintana at doon ko siya nakita. Si Jojo. Pero hindi na siya kagaya ng dati. Mas maputla siya ngayon, mas payat at ang mga mata niya parang walang laman. Crisanto, mahina niyang sabi, ang tagal mo akong hinintay. Hindi ako makapaniwala. Akala ko patay ka na. Ngumiti siya. Akala ko rin. Lumapit siya. Huminto lang ng 1 hakbang ang pagitan namin. Naaalala mo ba yung gabi sa kuweba? Tanong niya. Tumanggo ako. Naaalala mo yung ginawa natin? Tahimik lang ako. Pero sa isip ko, bumabalik lahat. Yung ritual, yung dugo ng hayop, at yung apoy na biglang sumiklab sa lupa. Hindi ako nakaligtas, Crisanto, sabi ni Jojo, na ipasa mo sa akin yung sumpa. Nanginginig ako, hindi ko sinadya. Alam ko, pero hindi na yun mahalaga ngayon. Lumapit siya. Pareho na tayong gutom. Bigla siyang sumugod. Ramdam kong mainit ang hininga niya. Pinilit kong itulak siya pero barang bakal ang katawan niya. Nang hawakan ko siya sa liig, biglang sumabog ang apoy mula sa kamay ko. Tumilapon siya sa dingding pero nakangiti pa rin. Ganon din ako dati. Lumaban, tumakbo, itinanggi. Pero sa huli, pareho lang tayong babalik sa pinanggalingan natin. Naglakad siya palapit uli. Ang balat niya ngayon nagbabago, nagiging itim. Parang nasusunog pero hindi natutunaw. Crisanto, tignan mo to. Sabi niya sabay bukas ng dibdib niya. Doon, nakita kong wala ng puso. Puro usok na lang at ilaw. Ito ang magiging ikaw kapag tinanggap mo na. Hindi ako makagalaw. Sa loob-loob ko ramdam kong may gumagalaw sa katawan ko. Parang may gustong lumabas. Hindi ko to gusto, Jojo. Hindi mo kailanang gustuhin. Dugo mo to. Pagkasabi niya nun, bigla siyang nawala. Naiwan lang yung amoy ng nasulog na buhok. Pagtingin ko sa lupa, may marka ng mga kuko. Malalim, parang ukit. Kinabukasan, pinuntahan ko yung lumang simbahan sa bundok. Doon daw huling nakita si Jojo bago siya nawala. Nang dumating ako, sarado lahat ng pinto. Pero sa altar, may nakasulat sa alikabok, "Balik ka sa kuweba." Sa loob ng simbahan, may mga bangkay ng panik sa sahig. Patay lahat, tuyot, parang sinipsip. Sa likod ng altar, may pinto na nakasara ng bakal. Hinawakan ko at biglang itong bumukas. Sa loob, may hagdang bato pababa, amoy lupa, amoy dugo. Habang bumababa ako, naririnig ko uli yung tik-tik, tik-tik-tik. Hanggang sa marating ko yung ilalim, isang kuweba katulad ng nasa panaginip ko. Sa gitna, may bato. Sa ibabaw, may nakaupo. Si Jojo. Ngumiti siya. "Butit dumating ka. Matagal ka nang hinihintay." "Anong ginagawa mo rito?" tanong ko. "Ipinagpapatuloy lang ang sinimulan mo." Lumapit siya, sabay kuha ng patanim mula sa gilid. "Inaalok ko sa iyo ang pagpipili." Sabi niya, "Ako o ikaw, isa lang ang mabubuhay bilang tik-tik." Hindi ako sumagot, pero sa loob ko, may apoy na bumubuo. "Kung gusto mong matapos to, patayin mo ako."
Kinuha ko ang patalim. Lumapit ako. Naramdaman kong nanginginig ang kamay ko. Hindi kita kaaway, Jojo. Hindi mo na ako kaibigan. Paglapit ko, bigla siyang ngumiti. Tignan mo ang mata mo. Pagtingin ko sa refleksyon sa bato, pula na. Hindi mo na kailangang labanan, Crisanto. Gamitin mo. Napasigaw ako. Lahat ng ilaw sa kuweba namatay. Ang huling narinig ko, boses ni Giorgio. Maligayang pagbalik. At sa dilim, alam kong may bumukas sa loob ko. Hindi gutom, hindi takot, kundi kalayaan. Sa mga sumunod na araw, 3 tao na naman ang nawala sa bayan. Sabi ng mga narinig, may tiktik na umikot sa bubong ng madaling araw. Nang tanungin ako ng mga pulis, ngumiti lang ako. Matagal nang patay ang tiktik, sabi ko. Pero sa gabi, habang tumitingin ako sa buwan, naririnig ko uli yung boses ni Jojo. Hindi ka nag-iisa. Matagal kong iniwasan ang gubat ng Irawan matapos ang pagkikita namin ni Jojo. Pero nang sumapit ang gabing walang buwan, may humihila sa akin pabalik. Hindi ko alam kung takot o pananabik. Ang katahimikan ng baryo kakaiba. Walang kuliglig, walang aso, walang hangin. Parang huminto ang mundo para lang sa gabing iyon. Paglabas ko ng bahay, ramdam kong may mga matang nakamasid. Sa bawat hakbang, may mga aninong sumusunod sa gilid ng daan. Hindi tao, hindi hayop. Naririnig ko lang ang mga boses nila, pabulong, paiba-iba. Balik ka na. Dugo mo ang hinihintay. Crisanto, oras mo na. Nang marating ko ang gilid ng ilog, nakita ko ang mga bakas ng paa, pabalik sa kuweba. Ang tubig maitim, parang langis. At sa ibabaw ng tubig, may naglulutang na mga dahon na may nakasulat. Mga pangalan ng mga nawawala. Isa-isa kong binasa. Pedro, Alma, Lisa, Jojo, at sa huli, Crisanto. Pagkakita ko sa pangalan ko, nag-iba ang hangin, umikot, humalingaw-ngaw ang tik-tik, 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 tik-tik. At sa tapat ko, may nagpakita. Matanda, nakaputi, may mga mata na parang salamin. Matagal kitang hinintay, anak, sabi niya. Sino siya? Hindi ko alam pero ramdam kong may koneksyon siya sa lahat ng ito. Sino ka? Tanong ko. Ako ang unang dugo, ang pinag-ugatan ng lahat ng tiktik. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya namamatay ang mga halaman sa paligid. Matagal nang dumadaloy sa pamilya mo ang sumpa. Bakit ako? Dahil ikaw ang huling lahi, ang huling tiktik na may kakayahan pumili. Pumili ng ano? Ng katahimikan o ng kapangyarihan. Binuka niya ang palad niya. May 2 bato, isang itim, isang pula. Kapag pinili mo ang pula, tuluyan kang magiging isa sa amin. Wala nang gutom, wala nang sakit. Lahat ng gabi, ikaw ang may-ari. Kapag pinili mo ang itim, mawawala ang lahat. Kasama ang lahi natin. Kasama ako. Pero kasama rin ang kalayaan mo. Tahimik ako. Ang isip ko, magulo. Naririnig ko ang boses ni Jojo sa ulo ko. Huwag kang magpaloko, Crisanto. Ang itim kamatayan yan. Piliin mo ang pula. Pero sa kabilang bahagi ng isip ko, may isa pang boses. Hindi ko alam kung sino pero pamilyar. Ang pula ay kasalanan. Ang itim ang kaligtasan. Nang tinnan ko ang kamay ko, nag-iiba ang balat. May mga ugat na lumalabas, kumikislap, parang may buhay. Ang hangin, mabigat. Ang lupa, nanginginig. Alam kong oras na para pumili. Kinuha ko ang 2 bato. Paghawak ko, biglang naglaho ang matanda. Sa paligid ko, puro tinig na mga tiktik,
Piliin mo na. Isa lang sa atin ang mabubuhay. Crisanto, huwag kang mahina. Pinakit ko ang mata ko. Pagmulat ko, wala na ang dalawang bato. Nasa kamay ko na lang, isang pulang apoy at isang itim na usok. Itinapat ko sila sa dibdib ko. Ang kaliwa kong kamay, apoy. Ang kanan, dilim. At sabay silang sumabog. Naramdaman kong bumuka ang lupa. Mula sa ilalim, lumabas ang mga nilalang, mga pakpak, mga mata, mga ngipin. At sa taas na langit, walang buwan, walang bituin. Ako lang. At sa gitna ng lahat ng yun, narinig ko ang boses ni Jojo. Pumili ka na, Crisanto. Alin ka? Hindi ko sinagot. Tumingin ako sa langit, sabay sigaw. Hindi ako alipin ng dugo. Bigla nang lumiwanag. Sumigaw ang mga tiktik, parang nasusunog. Ang apoy at dilim sa katawan ko, nagsanib. Hanggang sa wala nang naramdaman. Pagdilat ko, umaga na. Tahimik ang paligid. Wala na ang kuweba, wala na ang ilog. Lahat parang naglaho. Pero sa kamay ko, may marka. Kalahating itim, kalahating pula. At sa hangin, may boses na mahina pero malinaw. Hindi pa tapos, Crisanto. Simula noon may mga gabi pa ring naririnig kong umiikot ang tiktik. Pero hindi na ako natatakot. Dahil alam kong sa bawat tunog, ako rin yon. Ang tiktik na nagbabantay sa huling gabi ng Palawan. Pagkatapos ng gabing walang buwan, nagbago ang mundo. Hindi ko alam kung ilang araw na ang lumipas o kung may araw pa nga ba. Nang magising ako, wala na akong narinig na ingay ng ibon o ihip ng hangin. Ang langit parang mapusyaw na abo, hindi madilim pero hindi rin maliwanag. Nasa gitna ako ng baryo pero walang tao. Ang mga bahay, bukas ang mga pinto, parang iniwan sa gitna ng kaguluhan. Sa lupa, may mga abo at sa hangin, amoy ng dugo at nasunog na kahoy. Tinawag ko si Jojo pero wala. Tinawag ko si Tio Berting, si Padre Ramon, kahit sino. Wala. Ang tanging naririnig ko lang ang tibok ng sarili kong puso. At sa bawat tibok, ramdam ko ang apoy at dilim na nagsasabay sa loob ko. Nang mapadaan ako sa lumang simbahan, nakita kong nakasulat sa pader, ang liwanag ay nasa dugo mo. Hindi ko alam kung sino ang nagsulat pero parang mensahe para sa akin. Pumasok ako. Wala na ang mga imahe ng santo. Wala na ring krus. Sa gitna ng altar, may nakatayong babae. Puti ang suot, mahaba ang buhok, pero ang balat niya parang yari ng liwanag. Ngumiti siya nang makita ko. Crisanto, sabi niya. Sino ka? Tanong ko. Ako ang liwanag na iniwan ng gabi. Ang kabaligtaran ng suma mo. Lumapit siya. Sa bawat hakbang niya, umilaw ang lupa. Hindi pa tapos ang lahat, sabi niya. May pagkakataong kang baguhin ang lahi mo. Paano? Sa hilagang bahagi ng Palawan, sa tuktok ng bundok ng Langogan, may bato roon, ang bato ng liwanag. Kapag nilapitan mo ito at pinatulo mo ang dugo mo sa ibabaw, mawawala ang suma. Pero kapalit, mawawala rin ang lahat ng alaala mo. Wala kang matitirang pangalan. Wala kang nakaraan. Tahimik ako. Kung hindi mo gagawin yan, sabi niya, ang gabi ay babalik at ang lahat ng tiktik ay muling gigising sa ilalim ng lupa. Bakit ako? Dahil ikaw ang nagbalanse sa apoy at dilim. Ikaw lang ang may dalang liwanag. Tumingin ako sa paligid, sa mga abo, sa mga bakas ng buhay na nawala. Wala na akong natitirang dahilan para tumanggi.
Kaya naglakad ako patungo sa hilaga. 3 araw akong naglakad. Walang tulog, walang kain. Parang may mga matang nakamasid sa bawat puno. Minsan, may naririnig akong boses ni Jojo. Hindi mo kailangan tapusin yan, Crisanto. Ang gabi ay bahagi mo. Bakit mo siya ipagkakaila? Pero sa bawat hakbang ko, mas lumalakas ang liwanag sa dibdib ko. Nang marating ko ang tuktok ng bundok, nakita ko ang bato. Hindi ito ordinaryong bato, parang kristal na may ilaw mula sa loob. At sa ibabaw nito, may ukit ng mga pangalan. Mga pangalan ng mga tiktik na nawala sa mundo. Kinuha ko ang patalim, sinaksak ko ang palad ko. Tumulo ang dugo sa bato. Pagdampi ng dugo ko, biglang nagliwanag ang paligid. Nasusunog ang balat ko, pero hindi ako sumigaw. Ang mga anino sa paligid naglaho isa-isa, at sa huling sandali, bago mawala ang lahat ng kulay, narinig ko ang boses ni Jojo. Hindi mo kami mapapawi, Crisanto. Hanggat may gabi, may tiktik. Pagdilit ko, maliwanag na. Totoong liwanag. Araw. Ang ibon, kumakanta. Ang hangin, sariwa. Nasa tuktok pa rin ako ng bundok pero parang ibang mundo na. Pagtingin ko sa kamay ko, wala na ang marka. Wala na ring bakas ng dugo. At sa isip ko, blanko na. Hindi ko alam kung sino ako o bakit ako naroon. May dumaan na matandang babae. Tinignan niya ako, sabay sabi, "Magandang umaga, iho. Ano nga palang pangalan mo?" Tinignan ko siya pero wala akong may sagot. Ngumiti lang ako. Sabay sabi, "Hindi ko na maalala." Ngumiti rin siya. "Tama lang yan. Minsan ang kalayaan ay yung kalimutan ng dilim." Lumakad siya palayo at ako tumingin sa araw. Hindi ko alam kung anong kwento ang iniwan ko sa likod. Pero sa hangin, minsan maririnig ko pa rin. Mahina, halos hindi mo napansin. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. At tuwing maririnig ko yon, hindi ako natatakot. Ngumiti lang ako kasi baka kahit papaano, ang tik-tik ay ako pa rin. Pagkalipas ng ilang taon, nakatira na ako sa isang maliit na baryo sa gilid ng dagat. Hindi ko na maalala kung paano ako napunta rito. Sabi ng mga tao, nakita raw nila akong pag-aalaga-ala sa tabing ilog. Walang pangalan, walang direksyon. Tinulungan nila ako, binigyan ng tirahan. Ang sabi ko lang sa kanila noon, Crisanto. Yan lang ang naahalala ko. Tahimik ang buhay ko mula noon. Nag-aalaga ako ng mga manok, nagluluto sa umaga, nakatingin lang sa dagat tuwing dapit hapon. Wala nang tiktik, wala nang bangungot, walang gabi na may halimaw. Hanggang isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng bahay, napansin kong kakaiba ang hangin. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang ingay ng dagat, walang kuliglig, walang ibon. Tanging isang tigtanog lang ang maririnig ko. Napatayo ako. Hindi, bulong ko. Akala ko tapos na. Lumabas ako at sa di kalayuan, sa may kagubatan, may ilaw. Maliit lang, parang apoy ng lampara. Pero sa paligid nito, gumagalaw ang mga anino. Habang papalapit ako, naririnig kong muli ang boses. Hindi na si Jojo, hindi rin yung matanda. Isang boses niya bata, babae. "Tatay," sabi niya. Napahinto ako. "Tatay Crisanto."
May batang lumitaw mula sa dilim. 8 taong gulang marahil, payat, maputla, mahaba ang buhok. Nakasuot ng lumaang damit, may mantsa ng dugo sa laylayan. "Sino ka?" tanong ko. Ngumiti siya. "Hindi mo ako kilala?" Umiling ako. "Ako si Lira. Anak mo. Tumigil ang mundo ko." "Imposible." "Hindi." Sabi niya. "Buhay ako, pero hindi tulad mo." Lumapit siya at nang magkadikit ang mga mata namin, nakita ko. Ang mga mata niya ay kagaya ng dati kong mata. Kalahating pula, kalahating itim, at sa balat niya, umiilaw ang mga ugat na parang kidlat. "Hindi mo pinatay ang dugo, Tay. Ipinasa mo lang." Nanginginig ako. Hindi ako nagkaanak." Ngumiti siya. "Hindi mo naaalala, pero bago mo pinatulo ang dugo mo sa bato, may iniwan kang bahagi mo, at ako yon." Umiyak ako. "Bakit ka nandito?" "Dahil darating na ulit ang gabi. Ang mga nilalang na sinunog mo, hindi nawala. Naghintay lang sila sa akin." At mula sa dilim sa likod niya, nagsimula silang lumitaw. Mga pakpak na putol, mga mata na muling kumikislap, mga tiktit. Pero ngayon, mas marami, mas gutom, mas matindi. Hindi ko hiniling tulira. Alam ko, pero ito ang kapalaran natin. Ako na ang susunod, pero kailangan kong piliin kung magiging halimaw o tagapagtanggol. Tumingin siya sa akin. "Turuan o ako, Tay?" Tahimik ako. Matagal. Sa loob ng dibdib ko, muli kong naramdaman yung lumang apoy. Hindi masama, pero malakas. Hindi ko alam kung kaya ko pa. "Kaya mo, dahil ako na ang liwanag mo." Lumapit ako kay Hanya. Hinawakan ko ang balikat niya. "Kung ituturo ko to sa'yo, Lira, hindi ka na makakabalik sa pagiging tao." Gumiti siya. "Hindi ko kailangang maging tao, Tay. Gusto ko lang malaman kung paano maging ako." At doon ko siya tinuruan. Hindi para maging halimaw, kundi para controlling ang dilim sa loob niya. Sa bawat gabi, sabay kaming nagbabantay. Hindi na kami nagtatago. Kami na ang tiktik na nakamasid sa mga nilalang na sumusubok bumangon. At kapag may masamang espiritu o halimaw na naglalakas buol lumapit sa mga tao, kami ang nagiging anino sa bubong. Kami ang tinig sa dilim. Kami ang tiktik na hindi na nananakit, kundi nagbabantay. Sabi ng mga tao ngayon, tuwing walang buwan, may naririnig pa rin tiktik sa paligid. Pero walang nawawala. Walang patay. Walang dugo. May mga nagtatakang kung sino ang mga aninong nakatayo sa taas ng mga puno. O kung bakit minsan may 2 pares na pulang mata na kumikislap sa gabi. Ang sagot is simple lang. Hindi lahat ng tiktik ay halimaw. Minsan, bantay sila. At minsan, isa sa kanila, ako. Ako si Crisanto, ang huling tiktik ng Palawan. At ito ang kwento ng aking dugo, ang dugo ng liwanag.